Pagdating po sa mismong araw ng eleksyon, may mga sinasabi kayong environmental condition na posibleng makaapekto sa voting process. Ano-ano po yun? Well, ang dahilan dyan yung sa aming findings na ganyan, yung observation namin, ay yung testing ng mga makina, isinagawa ito sa laboratory setting. Kumbaga, ideal situation siya. Naka-aircon, malinis ang lugar. Pero kapag dating sa mga voting centers, iba-iba ang environmental conditions, no? Lalo na yung sa mga remote areas. Ngayon na panahon ng tag-init at ang balita nga ng Pag-asa ay tataas pa yung ating heat index, no, sa parating na halalan. Maaring tumaas ang humidity, maaring tumaas din yung mga dust particles sa ating environment, lalo na sa remote areas. So yung mga ganyang kondisyon ang dapat na nababantayan din. Maaari itong makaapekto sa mga makina. So dapat abatan, no? Linisan o kaya lagyan ng electric fan malapit dito sa mga makinang ito. Maaring ganun. Oho. Pati ang ating balota, no, maaring maapektuhan ng init at saka ng humidity. Okay. No, yung alinsangan. So maaring magdikit-dikit, kaya ang advice natin sa mga electoral boards, so yung members ng electoral boards, ay balasahin din yung balota nang sa gayon masiguro nila na isang balota lamang ang maibigay sa botante. 7 araw na lang po bago yung election 2025. Ano po yung kailangan bantayan ng mga botante naman? Well, itong ang mga fake news na lumalabas, recently, sabi, hindi pwedeng bumoto kung walang national ID. So, bantayan ng mga botante natin yung mga ganong balita, tapos i-verify nila kung may katotohanan o wala. Tapos, meron pang isang fake news na lumabas na yung schedule ng election sa May 10 daw, hindi May 12. Ano? Again, fixed na yan, date na yan. Nakalagay na yan sa batas na second day of May. Kaya siguraduhin natin na basta yung ating mga botante ay huwag basta-basta maniniwala sa mga balitang gano'n. At nilinaw na po ng COMELEC na hindi totoo na kailangan ng national ID sa pagboto.